Di ako makapaniwala. Pumayag sina Dr. Lu at Dr. Su na bumuo ng ad hoc team dito mismo sa ospital. Mukhang yung chismis na mag-aaway sila. Di naman yata totoo. Oo, pareho silang may mataas na IQ at EQ eh. Hindi sila magtatalo sa maliit na bagay. Sa pagtuturo ng dalawang doktor na yan sa atin sa stent at angiography, mag-i-improve tayo agad. Sigurado talaga yan. Bakit sobrang saya nyo? Ililibre kasi kayo ni Dr. Liu ng milk tea. Salamat, Dr. Liu! Oo na, sige na, libre ko na. Good morning, Dr. Lu. Good morning, Dr. Su. Dr. Su, kailan po magsisimula ang operation ng ad hoc team ng ospital? Ang sabi ni Madam Kwan, pumili muna kami ng team leader. Eh di, gawin na po natin ngayon yan. Master, ano po sa palagay niyo? Ba't akong tinatanong mo? Eh di pumili na kayo. Ang pinipili po namin, kayo po, Master. Nako, huwag akong piliin niya. Hindi ko kasi alam kung malilate o makakancel yung dating ng bus eh. At ayoko maglinis ng kalat ng iba. Ayoko maging team leader. Eh di, sige. Ang pipiliin namin, kayo, Dr. Su. Hindi. Huwag akong piliin niyo. Hindi ako libre. Siyempre, hindi ka libre. Pag naging TL ka na, wala ka ng oras para tumanggap ng ibang job requests. Pwede kang maging team leader, susunod na lang ako. Ba't ko gugustuhin ng posisyon na wala akong mapapala? 4 lang po tayo sa team eh. Dapat ba pagbotohan pa? Apat ang members ng ad hoc team ng emergency department. Taga-announce si Liu Fei, taga-bilang si Wang Yangming. Dr. Lu. 1 vote kay Dr. Lu. Dr. Su. 1 vote kay Dr. Su. Wang Yangming. 1 vote para kay Wang Yangming. Kapag naging pangalan ko to, edi wala ring saysay ang botohan. Wang Yangming, dalawa ka. Ako nga yan ah. Binoto mo ako? Binoto ko si Dr. Su. Paano naman ako magiging team leader? At bakit naman hindi ka pwede maging TL? Ha? Estudyante kita, di ba? Mas magaling ka pa kaysa sa ibang mentor dyan. Tamang sinabi niya. Sangayon ako kay Dr. Louie tungkol sa bagay niyan. Sa totoo lang, ikaw, mas magaling ka pa kaysa dyan sa mentor mo eh. Pero di nyo pwedeng gawin to dahil ang gusto nyo umiwas sa... Di nyo ako pwedeng gawing team leader. Hindi magaling ang gagawin yung leader eh. Ako ang pinakawalang experience dito sa ating 4 ah. Wala kaya ako masyadong alam. Basta po ako, suportado ko po ang matalinong desisyon yung dalawa. Huwag ka basta dyan. Bilangin mo na yung mga boto. TL Wang? Wang Yangming. 2 votes. Hiniwa ko ng mga prutas. Salamat. Xinying, ang dami mo laging pasalubong tuwing bumibisita ka. Close naman ang pamilya natin. Hindi na to kailangan pa, ha? Tita naman, para ng pamilyang turing niyo sa akin, pinapakain niyo ako lagi ng masasarap. Ginagaya lang po kita, tita. Sa abroad ko pa po binili yung honeydews na yan. Masarap po yan, tita. Sige po, tikman niyo na.
Sige. Sobrang tamis. Salamat Buti sa iyo, nagustuhan ha? niya yan. Oh? Bakit kaya wala pa rin dito si Faye? Oh, ayan na siya. Faye, bakit pag ginabi ka ng uwi? Busy po kasi ako ngayon, ma. Dr. Liu, malamang pagod ka na. Hello, Shinying. Faye, mag-usap muna kayo ni Xinying. Pagkaligpit ko nito, mag-dinner na tayo. Ma, kumain na ako eh. Kukuha lang po ako ng gamit, babalik rin ako sa ospital. Di na kailangan. Kakatawag ko lang kay Mr. Shin kanina. May papalitan sa shift mo. Bakit nyo ginawa yun nang hindi sinabi sa akin? Kailangan ko pong humingi ng permiso sa'yo para lang tumawag? Pero hindi kayo pwedeng basta na lang... Feifei, ang sabi ng mama mo sa sobrang busy mo daw, hindi ka na niya madalas makita. Miss ka na raw niya. Actually, bumili pa nga siya today ng fresh meat and crabs eh. Kung may space ka pa sa tiyan, sabay nating kainin. Kung kailangan talagang bumalik sa ospital, sige, bumalik ka na. Sasamahan ko lang si tita. Tita, kapag kinain ko yung parte ni Feifei sa crabs, matutuwa na kayo, di ba? Mas masaya kapag inubos mo lahat. Binili ko kasi yon para sa'yo. Balik ka na sa ospital. May pumalit naman na sa akin. Wag na. Upo na. Ikukuha ko kayo ng drinks. Hindi mo naman ako kailangang ihatid eh. Sasabihin ko na lang sa mama mo na ginawa mo. Huwag mong dibdibin, ha? Si Mama ang kinainisan ko kanina, hindi ikaw. Alam ko naman yon. Ang totoo niyan, ikaw ang dream husband para sa akin. Ano? Hindi ako worth it sa ganyang compliments. At bakit naman hindi ka worth it? Gwapo ka naman ah. Gentle ka pa. At may good background. Tapos mabait ka pa. Isa pa, maganda rin na magiging future mo. Masyado ka mabait. Ordinaryong doktor lang naman ako eh. Hindi rin ganun kataas ang sahod ko as doktor. Hindi mo kailangan maging humble. Lahat naman ng career, ganyan sa simula ah. Pero napakahaba ng growth period para sa doktor. Master's degree pa lang ang meron ako eh. Mas gusto nila yung may doctoral degree. Kahit na maging maayos pa sa akin ng lahat. 7 to 8 years pang bubunuin para maging high rank ka. Napakatagal naman nun. Kung gusto mo na ma-promote ka kaagad, pwede kitang tulungan. Alam mo, ayoko magkaroon ng buhay na para bang walang bagay na makasasapat para sa parents ko. Baka nga hindi ako kasing galing gaya ng akala mo eh. Teka. Oo nga pala. Maliit na regalo. Para sa'yo. Latest game console yan, di ba? Masterpiece yan at alam ko, hindi pa yan out sa market ah. Ang sabi ng friend ko, ito daw ang beta version. Sabi rin niya, ang hindi raw gusto ang game console na to, hindi tunay na gamer. Tama ang sinabi ng kaibigan mong yan. Patagal ko nang hinihintay na i-release yan eh. Ayos. Tama pala yung napili kong regalo sa'yo. Dito ka ilalagay. Baka makalimutan mo ah. Maraming salamat. You're welcome. Bakit di mo binigay kanina sa bahay? Eh kasi nga, baka hindi matawa ang parents mo na malamang naglalaro ka pa ng games. May gusto akong itanong sa'yo eh. Ano yun? Kung sakali ba na hindi mo ako piliin, pagsisisihan mo ba? Master, iuwi ko tong mga CD na to ah. At bakit naman? Gusto kong pag-aralan. Magsasagawa tayo ng operasyon. Dapat perfect lahat. Teka,
bago tayo magsimula sa work bilang opisyal na team, pwede bang unahin muna nating ayusin yung issue tungkol sa almusal ng team, TL Wang? End of shift na, Dr. Wang? Tama na nga yung kalokohan nyo. Pakilagay nga sa bag ko. Uy, hindi ako nagbibiro ah. Importanteng issue kaya yung concern ko. Ano ka ba? Importante. Dr. Lu, free ka ba ngayon? Libre kitang breakfast. Ililibre mo ako? Oo. Hindi ka pa pwede ngayong araw? Pwede ako ha. Gutom na nga ako eh. Ayos, mabuti naman. Master, may iwan na kita sa kanya. Teka lang. Sumama ka rin. May bagay akong sasabihin sa'yo. Huwag ka nang magpakipot dyan. Pagkain lang naman eh. Dr. Bao, ako na. Tara, libre ko na. Hindi, Dr. Lu. Ako naman lilibre. Ang dami mo nang naitulong eh. Ay, wala lang naman yun sa akin. Papayag ba akong babae man libre sa akin? Okay lang yun. Next time mo na lang ako ilibre. Inom tayo ng mainit. Hindi ba maginaw? Sisipunin na ako. Excuse me. Iniho at milk tea nyo. Salamat. Enjoy. Ay. Grabe ka, Dr. Bao. Pangmayaman tong pa-breakfast mo sa amin, ha? Para ako nasa probinsya na tupa yung agahan. Espesyal ko talagang in-order sa may-ari kagabi tong lamb leg para magkaroon siya ng oras iluto yan ngayong umaga. Salamat, ha? Huwag niyo titigan. Kainin niyo na. Mas magaling kayo maghiwa niyan. Tama ka. Kain na. Teka, ba't ba masyado ka atang galante? Naninibago ako sa iyo, eh. Pag-usapan muna natin. Ba't mo kami nililibre? Siguradong wala lang. Dalawang sasabihin ko. Yung number 1 muna. Ia-announce ko ang desisyon kong makipag-break sa'yo. Sinuli. Ikaw? Kailan naging tayo? Makipag-break? Kailan kayo naging... Hindi, walang kami. Master, hindi naging kami. Oo, hindi naging tayo. Pero matagal na kitang gusto eh. At nagsisisi akong dineliver ko yung breakfast kay Miss Mang nun. Tungkol dyan. Naging bastos nga ako sa'yo. Hindi ka naman naging bastos. Matindi lang ang kagustuhan mo na maihatid sa kanya sa oras ng breakfast to the point na wala ka ng paki sa nararamdaman ko nung araw na yun. Hindi kasi ako pwede dahil may nililigtas akong Hindi pasyente. ka lang nagligtas ng pasyente nun. Nung inagaw mo sa akin yung kahon ng prawn dumplings nung araw na yon, at chinek mo ang lahat ng breakfast meals, nalaman ko na rin sa wakas kung paano mo ituring ang babaeng minamahal mo. Hindi mo ako ganun pahalagahan. Kaya hindi ako ang tipo mo. Pasensya na sa nangyari nung araw na yun. Huwag ka na mag-sorry. Gusto pa nga kitang pasalamatan eh. Salamat sa paghila mo sa akin palabas sa malabo kong pantasya. May oras na ako ngayon para hasain ang medical skills ko. Pero itong tandaan mo ako lang naman ang nakipag-break sa'yo ngayon. Akong nang busted. Okay, sige. Tatandaan ko yan. At ako ang witness. Dr. Lu, at yung isa ko pang sasabihin, pagkatapos ng gabing yon, talagang gusto kitang pasalamatan nun eh. Ay, wala yun. Yun lang kasi ang tamang gawin. Sana patuloy mo pa rin akong tulungan magmula ngayon. Siyempre, oo naman. Dapat naman talaga patuloy tayo mag-improve. Ha? Talaga? Okay, yun lang ang dalawang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. O paano? Inom na tayo? Game! Inuman na. Hindi, umaga-umaga eh. Milk Ano tea na ka lang. ba? Relax. Order na ako. Sige, Talaga naman, oh. alak ha. Sure ka? Okay. Bossing! Ano ba nangyari? Wala naman akong ginawa. Biglang may nakipag-break. Kung tutuusin, nagpapasalamat pa nga ako sa'yo sa breakup na to eh. Papasalamat kayo sa akin.
Pero bakit naman? Nagkaroon uli ako ng pag-asa. Master, minsan kasi hindi ako madaling makaramdam. Mamaya, pakisabi na lang kay Bao na kung nailang man siya sa akin ito nakaraan, huwag niya na sanang dibdibin yun kasi... Alam mo, tatapatin na kita. Naging lalaking lalaki ka ngayong araw. Kasi, pagdating sa pakikipagrelasyon, solid ka talaga. Hindi ka malabo. Maganda yun, okay? Alam mo, kung may apply mo lang sana yung mindset na yan sa mga surgery, perfect ka na eh. Dali, halika na. Ang lakas ng ulan eh. Ingat, baka mabasa ka. Bye-bye! Di ba nung nakaraan, binanggit ko sa iyo yung tungkol... Hoy, teka lang! Payong ko yan ah! Tandaan mo pa ba? Ha? Hoy! Ikaw na magtuloy. Makikinig lang ako. Pareho rin naman, di ba? Tungkol yun sa... Hoy, taga! Sandali! Pasabay! Anong kinakain mo? Eh di sandwich. Ay, nako. Sayang kung nagkita sana tayo kanina, nakakain ka rin ng lamb leg na libre ni Dr. Bao. Ano? Lamb leg? Oo. Hindi ako mahilig sa ganun eh. Ano hindi ka mahilig? Nagustuhan mo yun nung kumain ka sa bahay namin, di ba? Huwag mo na nga ipaalala sa akin yung pagkain ko sa inyo. Pagkatapos nun, wala na akong makaing hulon beer mo to na kasing sarap nung sa inyo eh. Aba, syempre naman. Yung mga tupa na inaalagaan ng pamilya ko, lumaki sa pagkain ng damo ng hulon bayer, kaya masarap. Kalokohan naman yan. Iba yung mga damo na malapit sa amin. Mas mabango kaysa sa ibang damo, kaya masarap talaga yung tupa sa amin. Ay, nako. Tama ka nga. Naging choosy ka na tuloy ngayon. Dahil natikman mo na yung pinakamasarap, wala nang ibang tupa magiging masarap sa'yo ngayon. Eh di yung mga tupa na lang sa amin na matitipuhan mo niyan. Tupang tipo. Ay, naku! Ha? Ang alam ko kasi si ate, magluluto siya ng lamb leg bukas eh. Na naman? Oo. Ayos. Kielwang, nauuhaw ka no? Wow, ang bait mo ah. Matutulog pa ako eh, sa'yo na yung kape mong yan. Hindi ka naman sincere. Eh bakit nga ba nang libre si Pao? Ewan ko, tabo ng mga babae. Master, sa wakas, first surgery na natin bilang team. Akala mo kung sinong first-timer to. Tiningnan kong coronary CT scan niya at nakita doon ang malalang bara sa artery. Mukhang kailangan ng stent. Pinili ko ang surgery na to para sa team. Kaso nga lang, ang pasyente, ayaw ng stent. I-discuss lang natin sa kanyang treatment plan pag nakita ng kondisyon ng coronary artery. Sige. Eh di ang gagawin ko ngayon, angiography. Sige lang. Ikaw ang TL. Susunod kami. Huwag kang kabahan, ha? Bibigyan ka lang ng local anesthesia. Habang inooperahan ka, magkakaroon ka pa rin ng malay. Di ako kinakabahan. Dok, bakit mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin? Hindi siya kinakabahan. Kahit mukha siyang bata, team leader namin yan. Habang ini-injectionan ka, may pamamanhid at pamamaga. Pero normal yon, ha? Mag-focus sa direksyon ng karayom. Ilinya mo sa radial artery. Sige. Okay lang naman ako. Nakikita nyo naman eh. Sabi kasi nila may nakita raw silang mali sa echocardiogram ko rin sa routine check-up ko. Kaya naman, sinabihan nila ako na magpatingin sa isang specialist sa ospital. Kaya ako nandito ngayon. Ang sabi nyo sa akin, medyo barado ang artery ko. Siyang Yang, huwag ka muna magsasalita. Huwag malikot. Siguruhin mong hindi sobrang lalim. Ikaw siguro ang mentor niya. Hindi ako. Siya talagang leader. Kita mo nga, assistant lang niya ako. Dok, malala nga bang bara sa artery ko?
Ay. Kung hindi naman 90% ang para sa artery ko, edi hindi na kailangan ng stent, di ba? Depende yun sa lagay ng artery mo. Papalakihin nito ang blood vessel para tumaas ang blood supply. Para maiwasan ang myocardial infarction. Naiintindihan ko yun. Ay. Pero pag pinasok nyo ang stent na yun sa katawan ko, edi ang ibig sabihin habang buhay na akong iinom ng mga gamot na pampababa ng lipid. Tatapatin na kita, Doc. Maraming taon na kasi ako nagsisikap sa paghahanap buhay eh. Hindi kasi talaga madali ang magkaroon ng pamilyang binubuhay. Kailangan kong alagaan ng matatanda at mga bata. Hindi ko talaga kayang gastusan ang pagsailalim sa angioplasty procedure eh. Relax lang. Hindi namin gagawin unless kailangan. Pero nakadepende yun sa lagay ng artery mo. Contrast agent sa katingnan, ha? Sige. Master, baradong-barado yung left anterior descending artery. May hindi tama eh. Shangyang, Ha? sigurado ka bang wala kang nararamdaman na paninikip, hirap sa paghinga, o kaya discomfort sa dibdib? Wala, Doc. Bakit? Ano ba ang... Teka, huwag kang malikot. Ha? Huwag kang kumilos. Yung left anterior descending artery mo kasi baradong-barado. Ang risk ng biglaang pagkamatay, sobrang taas. Kailangan ba na magpasok kayo ng stent? Hahanap ako ng paraan para matanggal ang bara. Sakaling kailanganin ng stent, ha? Jam. Po. Yung cardiothoracic surgery dep, sabihang maganda na. Mentor ko siya. Mas komplikado ang kaso mo. Mas komplikado? Ibig sabihin, kailangan nyo talagang magpasok ng stent? Shangyang, wag mo munang intindihin yan, okay? Ang kondisyon mo kasing ito, medyo kakaiba eh. Pag tinanggal ang bara sa coronary artery, baka pumutok pa. Posible lang naman. Kaya kailangan ng cardiothoracic surgeon kung sakali. Huwag kang kabahan. Hi, Dr. Liu. Dr. Su, instant noodles na naman. Umuwi na kayo. Mamayang hapon pa ako uuwi. Mabilis ang kain lang. Okay, uwi na ako ah. Oh, hello? Dr. Su, pinapapunta kayo ni Dr. Lu sa catheter room. Aling catheter? Kaninong surgery? Yung sa akin, si Louie to. Pumunta ka na sa catheter room. Oh, siya. Sige. Hello, anong kailangan nila? Malamang pagod ka. 10 surgeries ang ginawa mo, di ba? 11. Papa, may naririnig po akong tunog ng tren dito. Uwi na tayo. Hello po sa inyo, sir. Ano pong kailangan nila? Kukunin ko to. Okay. WeChat payment po ba? WeChat. Louie, nandito na ako. Anong sitwasyon? Baradong-barado yung LAD artery. Ha? Okay lang siya? Okay lang ako. Yung severity ng myocardial damage. Walang myocardial damage. Wala ring sintomas ang pasyente. Katutuklas lang namin na barado yung LAD pagkatapos ng angiography. Hindi namin magawa yung balloon angioplasty. Okay. Yung rotational atherectomy. Ginagawa ko na. Pero hindi matanggal. Louie, chronic total occlusion?
Malala yung occlusion. Isa pa, medyo kakaibang kondisyon niya. Kaya tinawag ko ang best surgeon. The best surgeon ka? Nako, unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na kaagad na magaling ka. Normally, ang tsansa ng pagtanggal ng bara sa LAD occlusion, napakababa talaga. Ay, nako. Huwag kang kabahan, okay ka lang. Best surgeon si Dr. Su dito. Sisikapin namin huwag mag-open heart surgery, okay? Relax lang. Nako, Doc, hindi ako kinakabahan. Kaya naman dapat huwag ka rin kabahan, Doc. Kasi nga, kapag kinabahan ka, edi kakabahan din ako niyan. Nakakatuwa ka namang pasyente. May positibong attitude ka. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong makakaya ko kahit kano kahirap to. Sinubukan ko na yan kanina. Pero hindi gumana. Naalala ko na naka-encounter ka na ng ganyang kaso dati. Kaya gusto ko na subukan mo. Tama ka nga. Nung may inoperahan ako sa malayong lugar noon, may na-encounter na akong ganyan. Wala ring sintomas yon dahil malakas ang potensyal ng katawan ng tao na i-repair ang sarili nito. Barado ang coronary artery at may myocardial ischemia, kaya ang blood vessel sa paligid ng myocardium gumawa ng bagong daan para mag-supply ng dugo sa myocardium. Kaya tuloy, bumuo ng collateral circulation. O tingnan nyo, ayan. Ang endogenous bypass vessels, mas makapal kaysa sa normal. Himalayan ah. Titams, himala, di ba? Teka, kung sinasabi mo ng endogenous bypass vessels kaya mag-supply ng dugo sa puso ko, ibig bang sabihin hindi ko na kailangan ng stent? Walang katotohanan yan, ha? Bibigyan kita ng halimbawa. Ang blood vessels sa katawan ng tao, pwedeng ihalin tulad sa main roads at emergency lanes sa isang highway. Ang coronary artery mo, yun naman ang parang main road. Ngayon, ang coronary artery mo talagang nakasara, hindi madadaanan. At ang endogenous bypass vessels, para namang emergency lanes. Kaso ang makikipot na daan, pansamantala lang na maiibsan ng traffic. Hindi malulutas ang main problem. Sinasabi mo ba, Doc, na kailangan munang mabigyan natin ng solusyon yung issue ng traffic sa main road? Tama. Ganun na nga. Pero kadalasan, kapag nabarahan ng LAD ng 20 to 30 minutes, dadanas ka ng myocardial infarction. Mataas ang tsansang mamatay, kaya kailangan matanggal ang bara sa coronary artery. Kung hindi, dadanas ka ng acute myocardial infarction. Nahahantong sa kamatayan. Oo. Dr. Su, marami ako napanood na videos tungkol sa ganitong kaso. Pero hindi pa ako nakakita ng endogenous bypass vessels na kaya mag-supply ng ganyan. Iyan ang misteryo ng buhay. Uy, anong meron? Magkakasama silang nag-oopera? Malaking impact ba yung binigay sa kanila ng surgery ni na Dr. Sao at Professor Liu? Pasingitin niyo ako. Anong kaguluhan ba ito, ha? Bakit ba nandito kayong Mr. lahat? Liu, Dito po kayo. kayo po pala, sir. Ba't di pa kayo magsiuwi? Tapos na ang trabaho, ah. Ha? Nandito rin kayo, sir, eh. Usually, papasa na sa bypass surgery ang ganyang klase ng patient. Bihira makakita ng interventional operation sa ganyan. Maupo kayo. Upo na. Please, huwag ka malikot. Hindi ako malikot. Hindi ako malikot. Pasensya na, nakatulog ako eh. Kumusta na? Tapos na ba kayo sa stent, ha? Hindi pa. Ha? Wang Yangming, alam mo ba kung bakit ang endogenous bypass vessels niya kaya ang trabaho ng coronary artery? Ilang tao nang nakita mong kagaya niya. Nasa bingit ng kamatayan pero nakakatulog pa. Sir, kahit kailan ba hindi ka pa nabahala? Greatest blessing ang kontentong isip. Ganyan. Yan ang sinasabi kong misteryo ng buhay. Ha?
Kapag positibo kang tao, kahit baradong artery, kaya mong gumawa ng bagong vessels. Su, tama na yan. I-bypass na. Ha? Ay, teka lang. Sandali lang, Doc. Huwag muna tayong sumuko. Hindi ko kasi kayang bayaran yung open heart surgery. Okay naman ako kahit wala yun, hindi ba? Hindi na kailangan ng surgery. Mga mentor, subukan niyo pa. Bakit siya huminto? Kapag tinuloy niya ang RA, kalaunan, magiging sanhi yun ng perforation. Yung area kasi masyado ng calcified. Yung calcium particle sa RA pwede mag-cause ng distal embolization. Mr. Yu, may solusyon ba kayo? Dapat bypass surgery na siya. Imposible na yan eh. Ginawa na natin lahat. Ayoko ring sumuko. Pero gusto mo bang mag-myocardial infarction? Louie, hinaan mo ang boses mo. Tinatakot mong pasyente. Pag-isipan pa natin. Wala na tayong magagawa. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo, ha? Alam mo kung gaano kadelikado ang magkaroon ng punctured artery. Hindi ako nakikipagtalo. Hiningi mo ang tulong ko dito. Hindi kita bibiguin. May kanina pa ako iniisip eh. Tingnan mo. Ang calcified at fibrous plaques, parehong nakatwist. Sa palagay ko, baka pwede nating subukan na gamitin ang excimer laser kasama ng rotational atherectomy para makita kung matatanggal natin yung calcified plaques at pagkatapos, magbukas ng maliit na butas para makapasok na yung balloon sa... Sandali. Tinutukoy mo ba yung bagong machine sa ospital? Oo. Pwede na yun? Na-program na? Oo, last week ko pa ginawa. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Ikaw... Nabasa ko sa The Lancet, yung safety at technicality ng excimer laser na aprubahan na sa ibang bansa. Oo. Dr. Su, meron ba kayong bagong ituturo sa amin ngayong araw? Pambihira ka, Su. Masikreto ka talaga, ha? Ang sinasabi ko lang, gusto kong magtulungan tayo para tayong unang gagawa ng procedure dito. Sige. Exciting yan. Game ako. O siya, idip lang muna ako uli, ha? Yung katawan ko, kayo na pong bahala, mga Dok. Sana pagising ko mamaya, maging maayos na uli lahat. Sige lang, himbingan mo. Pakikuha mo yung excimer laser para sa amin. Yes, Doc. Ang husay niyo. Nakadaan ang balon. Sila, di ba? Magklase yung ad hoc team! Bagong surgery na naman to na may tatala sa history ng angkang. 3 surgeries ang sabay na ginawa ng 4 elites ng ER department. Ngayong araw, gumamit sila ng adamantine drill para tanggalin ang bara sa artery. Kaya pala bumuo si Madam Gwen ng ad hoc team para sa kanila eh. Dr. Joe, Oh, ang tanda ko madalang kang sumabak sa surgery, di ba? Hindi ka na dapat maging pakialamero pagkatapos nito. Bye po, Sir Mr. Yu. Bye, sir. Uy, bakit parang masama ang loob ni Mr. Yu ngayon? tutol siya sa idea ni Madam Gwen na ad hoc team. I-analyze natin. Kasi ang interventional operation na to parang madaling matutunan at gamitin, di ba? Kaya lang may risk pa rin. Lalo na pag may acute MI ang pasyente. Lalong mataas ang risk. Hindi lang ang chief surgeon ang mahalaga. Mahalaga rin ang assistant. Sina Dr. Lu at Dr. Su parehong chief surgeons. Hindi sila pwede maging assistant ng iba. Pero nang mabuo ang ad hoc team na to, naging assistant ni Dr. Su si Dr. Lu ngayon. Wala nang surgery ang makakayanig sa kanila. Yun palang silbi ng ad hoc team. Akala ko 2 seniors na ginagay ng 2 juniors. Ano ka ba? Sinawang yang Ming at Yufei ang pinakamagaling na assistant sa department natin. Hindi lang sila basta juniors. Ha? Bakit naman? Wala silang surgical experience. Di juniors sila. Sayang, wala ngayon dito si Yufei. Malaking kawalan to sa kanya. Mas gwapo pa rin siya sa kanila. Kailan ka ba talaga darating, ha? Halak ka! Huwag ka magsaboy ng tubig dyan! Basang-basa na yung manggas mo! Hindi ko nga kasi maisara.
Kung kaya ko isara, edi sana hindi na kita tinawagan. Bilisan mo na kasi, Manong. Basta bilisan mo, hintayin kita. Ay, nandito ka na. Si Wang Yangming. May surgery pa siya Halika, ngayon. pasok ka. Tulungan mo ako bumabaha na sa bahay. Ha? Ano nangyari? Titingnan ko Mag-iingat ka, Yung tubo nyo, may tagas. Titingnan ko din. Wow! Mama, may fountain doon, oh! Hami, wag kang makulit. Ako na lang gagawa. Sige na, magpalit ka na ng damit mo doon. Bilis ka na, bilis. Ha? Magpunta ka na doon. Patingin nga. Hala, Ang lala ng tagas. kaya mo bang higpitan doon? Hindi ko kasi kaya kahit na anong pilit ang gawin ko. Kaya ba? Hindi. Tumatagas pa rin eh. Teka lang, kuha kitang towel. Heto, gamitin mo to pambala dyan sa kamay mo. Try natin. Kaya? Hindi. Naku! Eh, bakit mas lumakas pa? Ha? Ewan ko. Teka, itry ko nga. Salamat talaga sa inyo, Manong, Walang ha? alaman. Sa susunod sana, dumating ka na mas maaga, Manong. Oo, sige. Bye-bye! Bye-bye! Hala, paano kung tumagas yung tubig sa bahay ng kapitbahay? Hindi yan. Di sana sinugod ka na nila. Mabuti na lang nandyan ka. Kung hindi, lagot na ako niyan. Wala yun. Basta tuloy pantalon mo. Gusto mo magpalit ka muna ng damit iwang yung pansamantala. Mama, basahan po tayong tubig! Hello? Dr. Yu, may bleeding ang pasyente. Sabihan mo ang blood bank. Tapos sabihin mo kay Dr. Chi na magsimula na. Nandyan ako. Fei, may emergency si Mama. Alis muna ako. Magpakamait ka dito sa bahay, ha? May biscuit dun sa lamesa. Huwag kang maglaro ng tubig at tapoy. Maliwanag ba? Mama. Maliwanag ba? Ang puso na! Ayan! 然后生机会如云高锁，在雷声中撕开裂缝，还有人在为朝阳歌颂，人间祈祷纯净若孩童，我们一起为你种出一片松茸，看这世界人潮汹涌。 Nako, Dr. Su, ang galing mo. Salamat. Hoy, Su. Inuman tayo. Ayoko, nagmamadali ako. Ay, nako. Successful yung surgery natin. Oo, salamat. Dr. Su, meron po akong gusto sanang itanong sa inyo tungkol sa excimer laser. Saka mo na lang itanong yan. Nagmamadali ako. Mahuli na ako. Alis na. Alis. Mauna na ako sa inyo. Malaya ka na makakaalis. Bumukas ka na. Bye-bye. Sana umabot ka. May lakad ulit siya. Tielbang. May hihingin akong pabor. Ano yun? Lipat mo ako ng team. Stent surgery to dapat di ba? Pero naging rare congenital vascular malformation case. Tapos rare case uli nung nag-angiography ka. Kapag nanatili ako sa team mo, aatakihin na ako sa puso. Bahala na si Dr. Su sa puso niyo. Wala na siyang oras. Master, tungkol dun sa stent kanina. Hindi ko alam. Ilipat mo na ako. Anong ililipat? Team kayo ni Dr. Su tapos kami ni Liu Fei. Kahit saan kita ilagay, ad hoc pa rin tayo. Hindi tayo pwede mag-iwalay.
Pwede kay Dr. Lu. Master, pakiusap lang. Huwag kang umarte na para mag-isa ka lang at walang kasamang iba sa team ko. Alas siya. Naging team leader lang, lumaki na ang ulo. Grabe. TL na eh. Uy, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kinikilabutan ako, no? Dr. Lu, ngayong araw ang first time ko na makita ka na mag-perform ng surgery. Ang pangit ng timing ngayon. Sana na ipakita ko sa'yo kung gaano ako kagaling, kung paano ko i-handle ang sitwasyon. Kaya lang, si Sue naging bida eh. Naku, hindi ah. Sobrang cool mo kaya ngayon. Magmula ng first time kita makilala, ngayong araw ka talaga naging pinaka-cool sa lahat. Ang astig mo, tapos relaxed pa. Talaga? Oo naman. Tuloy mo pa. Dr. Lu, gusto ko rin matuto ng ganon. Pwede mo ba akong turuan? Oo ba? Seryoso ka? Seryoso ako. Sige, walang problema. Oh. Eh, yung tulad nga ni Wang Yangming, nakakaya ko pang turuan eh. Ikaw pa kaya? Ha? Usapan natin yan, ah. Makinig ka sa akin. Ang interventional operation, pareho kasing madali at mahirap. Oo, tama. Depende kung sinong mentor mo. Ha? Na-master na ba yun ang tanga na si Wang Yangming? Na-master niya na. Na-master Ay, niya na. pero hindi talaga siya madaling gabayan.